iba't ibang wika. In English, Sa wikang Ingles, we say the sea of humanity. ito po ay karagatan ng mga tao. What does wind represent? Ano ba ang kahulugan ng hangin? Jeremiah 49:36 to 37. Sa ngayon po sa Jeremias 49, talatang 36 at 37, Wind represents war. ang hangin po pala, ang kinakatawanan nito ay digmaan. So wind on the sea So, ang ibig sabihin pala ng hangin sa dagat, and prophecy sa hula o sa propesiya, means war among people. digmaan ng mga tao. What do beasts represent? Ano naman yung kinakatawanan ng mga hayop? Daniel 7:17 says, Sa Daniel 7:17, ito po nakasulat, those great beasts, yung mga dakilang hayop na iyon, which are four, apat, are four kingdoms. ay apat na kaharian. The four beasts, Yung apat na hayop, like the parts of a great image, katulad po nung nakita nating apat na larawan, yung malaking larawan, represent four ay kingdoms. kinakatawanan ng apat na kaharian. Babylon, Babylonia, Persia. Medo-Persia, Grecia, at Roma. Then Daniel takes us to the early days of Christianity. At dinadala po tayo ni Daniel doon sa bago pa lamang ang Kristyanismo sa sanlibutan. When Satan brought compromise into the church. Nung dinala po ni Satanas ang kompromiso sa loob ng simbahan, Among those, kasama sa kanila, Daniel predicted there would be an attempt ang sabi ni Propeta Daniel, kanyang hinulaan na mayroong magtatangka to change the na Sabbath. baguhin ang Sabat. First, let's review the prophetic beasts. I-review muna natin ang ating muling alalahanin ang apat na hayop. Daniel 7:4 says, Sa Daniel 7:4, the first was like a lion ang unay gaya ng leon, yun po yung unang hayop, gaya ng leon, and had eagle's wings. at may pakpak ng agila. I watched till its wings were plucked off, Aking minasdan hanggang ang mga pakpak niyaw ay nahugot. and it was lifted up from the earth, At ito'y mula sa lupa, mataas mula sa lupa, at pinatuyo ng dalawang paa, and made to stand on 2 feet like a man. na gaya ng isang tao. And a man's heart was given to it. At puso ng tao ang nabigay sa kanya. The lion is the symbol of Babylon, Yung leon po mga kaibigan ay sisimbulan din ng Babylonia katulad ng ulong ginto. and the archaeological ruins of Babylon. Doon po sa mga nahukay na mga lumang mga bagay sa Babylonia, The lion with eagle's wings was a common symbol. ang leon po na mayroong pakpak ay karaniwan ng simbolo doon sa Babylonia. The lion appears on walls and coins. Doon po sa kanilang mga pader ay nakadrawing po yung dragon, ay yung leon, kaya din sa kanilang mga sulat. Today we link nations to animals. Ngayon po mga kaibigan ay ikinakapit natin ang mga bansa sa mga hayop. The United Kingdom is the lion. Katulad ngayon yung United Kingdom, yan po yung ngayon yung leon. Russia is the bear. Yung Russia, yan yung oso. And the United States is an eagle. Yung USA, yan po yung agila. Babylon ruled from 605 to 539 BC. Ang Babylonia po ay naghari noong 605 hanggang 539 BC. The Bible describes the second beast At pinapaliwanag din ng Biblia yung ikalawang hayop as a bear with 3 ribs in ay its oso mouth. na mayroong kagat-kagat na tatlong tadyang. Daniel 7 verse 5. Sabi po sa Daniel 7:5, After Babylon, another kingdom arises. pagkatapos po ng Babylonia, meron pong babawang isa pang kaharian And suddenly another beast, a second, at meron isang hayop, yung ikalawa, like a bear. na gaya ng isang oso, It was raised up on one side at bumitaw sa isang tagiliran and had 3 ribs in its mouth at tatlong tadyang na nasa kanyang bibig between its teeth. sa pagitan ng kanyang mga ngiti. And they said thus to it, At sinabi ng mga ito sa ganito sa kanya, Arise and devour much flesh. umangon ka at manatmal ka ng maraming laman. So what nation followed Babylon? Ano bang bansa ang sumunod sa Babylonia? Medo-Persia. Ang Medo-Persia po, mga kaibigan. It's represented by the bear, Ang kinakatawanan po niyan yung oso, who raises itself on one side na mas mataas yung kabilang balikat kaysa dun sa kabila, and has 3 ribs in its mouth. may tatlong kagat-kagat na tadyang sa kanyang bibig. The Medes and Persians ruled together, Ang Medos at mga Persian ay naghari magkasama. so Medo-Persia ruled from 539 Sila po ay naghari ng 539